Ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin, Senpai Sensei. At yan nga, tapos na tayo sa chapter 35. Ngayon, diretso na tayo dyan sa 36. Pero kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakishare naman at paki-like ang mga uploads natin, lalo na kung nagustuhan mo. At para po sa support sa akin, ay huwag niyo po sanang skip ang mga ads natin. Yun lang po, maraming salamat. So, konting recap lang muna tayo sa mga kaganapan na nangyari dyan sa chapter 35. Ay pinakita nga yung mga ability ng main beast niya ni Sally at saka ni Third Prince, Zhang-Lei. Ngayon naman, ang continuation niyan is eto naman na kay Prince Tyson na sa pang-anim na prinsipe. At dito nga is ginagather niya na yung mga tauhan niya dyan, yung mga guards niya, para magsabi na naman siya, magturo siya ng mga katuruan niya patungkol sa love. And yan, sabi nga lang dyan, good morning sa inyong lahat. At yan, huwag kayong mag-alala. Love will always triumph. Sabi niya ganyan. So, napupuno ng pagmamahal yung area, yung quarter na yan ni Prince Tyson. So, tuloy tayo. And then yan nga, habang nakapaikot sa kanya yung mga guards niya na yan, is patuloy lang siya sa pagtuturo about love. At talaga naman, yan ang pinaka-content niya dyan. The power of love. Tapos yan, makikita nyo, yung dalawa, yun, si Izu, at saka hindi ko alam yung pangalan ng partner niya. Medyo nakabukod sila sa mga to. At saka ito, yung gwardiya niya ni Prince Benjamin. At dito, sinasabi lang dyan ni Prince Tyson na huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga kabiguan nyo, mga kalungkutan nyo, balang araw, magiging magandang alaala rin yan. So, lilipas din yan. Parang ganyan lang yan. And then, so sinasabi niya lang dyan yung mga chapters, mga books. So, wala namang masyadong importante sa nangyayari dyan kay Prince Tyson. So, tuloy tayo. And then yan, so palakpakan, no yun, yung mga tauhan niya ni Prince Tyson. So yan, Viva, Prince Tyson, yehey, parang ganyan lang yan. So palakpakan sila. Itong dalawa na to. And then yan, so kwentuhan itong dalawa, sabi niya to, banat na naman yung kapartner niya ni Izu. Sabi niya, kinuha niya lang yun sa lyrics ng kanta. Sabi niya ganyan dito kay Izu. Sabi niya, alam mo ba yung kanta na yun? And ito si Izu, sabi niya, ay hindi, wala akong alam sa ganyan. Di ba, galing na sa bundok. Kaya wala itong masyadong pinagpapansin, mga ganun-ganun. And then yan, so tanong ngayon, ang seryoso, itong si Izu, sabi niya, sandali lang, ikaw ba, sa tingin mo, anong masasabi mo sa mga bagay na to? Ito yung sabi ko, yung parang mga malunggay lang. Yung lumalabas sa 9 beast ni Prince Tyson. Ito, sabi nga ng partner niya, ako sa tingin ko, wala namang masama sa mga to. Wala akong naramdaman na kakaiba dyan. Saka kasi ganito, isipin mo, yung may-ari sa 9 beast na yan, nagpipreach yan ng patungkol sa love. Kaya kung magiging harmful yan siya, yung 9 beast na yan, is parang magiging mali, magiging contradict yun sa personality o sa karakter nung may-ari ng 9 beast na yan. Di ba nga lagi, magre-reflect kung ano yung personality nung host na yon, ganun din yung kalalabasan ng 9 beast nila. And then yan, sa dagdag niya, pero sa tingin ko, ano yan parang spirit bomb. Sabi niya ganyan. And then si Izu, tataka siya, sabi niya, spirit bomb? Ano yun? Yan, sabi nung partner niya, spirit bomb? Di mo alam. Naku, dapat alam mo yan. Dapat alam mo yung DB. Sabi niya ganyan, ano? DB? Sabi niya ni Izu, DB. Dragon Ball yan di ba? Shortcut lang yan. Pero yan nga, spirit bomb, galing sa Dragon Ball. Sira ulo tong partner niya. So tuloy tayo. And then yan, dito, so yan, so ang saya-saya nila, yung mga gwardiya niya ni Tyson. Tapos ayun, labas pa rin ng labas yung mga kung ano nga dyan sa dito sa spirit bomb na nga to, na mata na malaki na to na 9 beast ni Tyson. And then dito pinapaliwanag lang kung anong klaseng 9 beast yan. And nga isa siyang emitter. So ang ginagawa ng ganito, maglalabas yan ng mga ganito nga parang malunggay. Tapos lahat ng binigyan na libro ni Tyson, didikit yan sa kanila, pupunta sa kanila yan. Tapos maghihigop yan ng mga aura nitong mga to, ng mga tao na to. Tapos ang kapalit nun is magbibigay naman ng kasiyahan, ng happiness itong mga malunggay na to. Pero yung happiness na yon na ibibigay sa'yo is depende yan kung gaano mo binasa yung libro niya ni Tyson. So kung mas binasa mo siya ng maayos yung libro niya ni Tyson na binigay sa'yo, mas malaking happiness ang ibibigay sa'yo ng mga malunggay na to. So yun, ganun lang siya. So tuloy tayo. And then yan, pero sabi nga dito, pero kapag nilabag mo naman yung isang pinakatabu dyan sa libro ni Tyson, ay matinding punishment naman yung ibibigay sa'yo ng 10 beast na to. So, ganun siya. So, lahat naman, syempre may kapalit. Di lang puro saya, may punishment din. Kung ano man yung tabu na yon, kung ano man yung bagay na hindi mo pwedeng labagin doon sa libro ni Tyson, is hindi pa pinapakita dito sa chapter na to. So, tuloy tayo. And then, so dito naman, pinakita naman itong 9 beast naman ni Prince Camilla. At ang ability naman ito is manipulator type. At ito naman, once na yung isang tao ay ma-meet yung mga conditions nito ng 9 beast na to, is magagawang manipulahin na ni Camilla yung tao na yun, yung target niya na yun. So yan, ganyan lang siya. So tuloy tayo. And then yan, so dito naman kay Prince Tabepa, ito naman yung partner niya, pinapakita yung 9 beast niya. Ang type nito is transmuter. So ang ability nito is mag-activate lang pag yung kapartner nito ng camellia na yan is isang researcher. Tapos, ang kapangyarihan nito o ang kayang gawin nito is nakakapag-produce yan ng iba't ibang uri ng chemical ng drugs galing dyan mismo
sa katawan niya. So siguro, kaya yung requirements nito na kapartner is researcher. Dahil yun nga, yung ability nito patungkol din sa mga droga, sa mga, di droga yung hindi drogang masamang droga, yung mga gamot, ganyan, yung mga chemicals, ganyan. Pero syempre, naniniwala ako na kahit di mag-produce nito ng mga bad drugs nga. So yun, so ganun siya, itong Nen Beast ni Prince Tabepa. So tuloy tayo. And then ito naman, kay Seven Prince naman. So ito, yung Nen Beast niya parang centipede, ano to isang conjurer type to na semi-manipulator. So ganito ang ability niya, explain ko lang ng onte. Kunyari may target siya na tao. Kunyari ako, target niya. Magkukonjure yan ng bagay na pinakagusto ko. Tapos kapag kinuha ko yung bagay na kinonjure nitong Nen Beast na to, is yan, sa kanya pa lang ako mamamanipulate. So, ganun siya. So, feeling ko maganda naman yung kapangyarihan nito kasi kung hindi mo alam na ginagamitan ka na ng Nen, syempre pag nakita mo yung bagay na gusto mo, igagrab mo ulit yun eh. At yun, pag nagrab mo na yun, is nahulog ka na sa patibong ng mga to, nito ni Seven Prince. At doon, is magagawa ka na niya na manipulahin na kontrolin. So, yun lang yung kapangyarihan niya. Simple lang, pero tingin ko effective yun at saka maganda siya. So, yun lang yan. So, tuloy tayo. Then yan, dito naman, sa guardia na to, pinapakita na nag-aalala siya. Bakit? Sabi niya nga dyan, delikado to, masama to. Kapag hindi ko to dinil agad-agad, napakalaking threat nito kay Prince Benjamin. Bakit? Sino ba yung tinutukoy niya dyan? Tinutukoy niya dyan yung grupo ni Prince Halkenberg. At yan, sabi niya nga, individually, yung mga aura ng gwardiya niya ni Halkenberg is normal lang eh. Mga average lang. Kaso nga lang, pag dumating na yan si Halkenberg, kapag kasama na yan sa grupo nila, sa kalagitnaan nila, is talaga namang umaakyat ng mataas yung level ng mga aura niyan, yung kapangyarihan nila o yung lakas nila. And then yan, so ito, pinagmamasdan niya ngayon. Itong mga to, so nagsama-sama na nga, nag-assemble na yung mga gwardiya. Tapos, ayun, si Halkenberg, medyo hindi kita pero doon siya. And then yan, sabi niya ni Halkenberg, sige, ganito, magkaroon muna tayo ng silent moment para dyan kay Momose. So ipagpipray nila, yan si Momose. And then after nyan, is ayun na. So, pray sila ngayon, tapos biglang bang! Biglang ang lakas ngayon ng aura na lumabas sa kanila. Tapos ayun, yung Nen Beast naman ni Halkenberg siya, nasa kalagitnaan din nila. So parang sinasamba nila, yung dating nitong sa Nen Beast na yan. Sa gitna kasi si Halkenberg wala lang, naisingit ko lang. Tapos ayun na. So ang lakas nga nung aura, nung Nen na lumalabas sa mga to kapag nagsama-sama sila. And then yan, so sabi nga nitong guardian na to, ano tong nangyayari na to? Dahil ba to sa nagpe-pray sila? Hindi. Dahil to kay Prince Halkenberg, dahil isa, yung adhikain ng mga to. Grabe, kapag nag-synchronize itong mga to, ang lakas nila. At yan nga, walang duda. Joint type party. Itong ability ng grupo niya ni Prince Halkenberg. And then yan, mas lumalakas ngayon yung aura na lumalabas sa mga grupo nito ni Halkenberg. Sabi nga nitong gwardiya ni Prince Benjamin, nakakatakot to. Delikado masyado yung grupo nito ni Halkenberg. At dito, ipiniliwanag na ako ano yung type ng Nen Beast niya ni Halkenberg. Yung Nen Beast niya is isang enhancer. So, enhancer type. Kaya naman pala, talagang papalakasin niya yung grupo na yan ni Halkenberg. At maliban pa dyan, manipulator type din siya. So, semi-manipulator din itong Nen Beast na to. At yan nga, ganito ang nangyayari dyan. Di ba may mga feather yan, sa mga kamay nila, itong mga gwardiya na to. Ngayon, kapag nagsama-sama yung mga yan, pag naging united yung mga yan, yung kapangyarihan nila is talaga namang tumataas ng husto. At ang sabi nga dyan is nagiging kabilang sila dun sa mga tao na merong top 9 abilities. So, bruin mo yun, pag nagsama-sama tong mga to, ganun kataas yung level na inaakyat nila. Pero ibig sabihin ba niyan is kaya ba nila labanan nga yung spider? Kung sa grupo-grupo lang naman wala, naisip ko lang kasi yung mga yun, isang grupo na yun na nabuo ito, ganun din, isang grupo to na buo. Pag lumaban tong mga to, sama-sama rin yan malamang. At yan nga, yung nangyayari dyan sa grupo na niya ni Halkenberg. So tuloy tayo. And then yan, so ngayon yan, dahil sa nakita niya na yun nangyari at talaga namang nakakilabot yung mga nakikita niya na yan, yung nilalabas na kapangyarihan niya ng grupo ni Halkenberg, contact niya ngayon agad-agad yan si Prince Benjamin. Sabi niya, dapat malaman to ni Prince Benjamin. And then yan, contact niya. Sabi niya, Prince Benjamin, kung papatayin natin tong si Halkenberg, dapat ngayon na. Habang di pa sila aware dyan sa ability nila na kung gaano sila kalakas, ganyan, so nagpapanik na siya. And yan, sabi niya, bigyan mo na ako ng order ngayon, anong instruction ko? Sabi niya ganyan, so nanghihingi na siya ng utos mula dyan kay Prince Benjamin kung anong gagawin niya. At yan, isip siya, sabi niya, as soon na matapos yung prayer na yan, at kapag humina na yung aura nila, pwede nang atakihin yan si Halkenberg. So si Halkenberg yung unang babanatan dapat, kasi siya yung pinaka-head So ang punto nila dyan, kapag nawala yung pinaka-ulo, mawala ng silbi yung katawan, ito nga yung body, yung grupo. Yan yung sinasabi nila. And then yan, pero sabi nga itong guardian na to, pero ang problema dyan, is itong Nen Beast mismo ni Halkenberg. Bakit? So tuloy tayo. And then yan, kasi yan, tingin-tingin lang yan dyan sa guardia. So binabantayan niyang maigi yung guardia. Hindi ko alam kung nakakontrol ba nito ni Halkenberg. Pero sa tingin ko hindi niya alam yan. Pero itong Nen Beast niya is talagang binabantayan niya ng gusto si Halkenberg. At sabi nga ng guardia niya, ni Prince Benjamin, alam nitong Nen Beast na to
na nakikita siya ng gwardiya at lagi itong naka-alert doon sa gwardiya na yun. Ngayon, sabi ng gwardiya na yan, kapag inatake ko yun si Hulkenberg, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin sa akin itong halimaw na to. Baka nga atakihin niya ako gamit yung mga feather niya, patigasin niya, tapos yun yung gawing pantira doon sa gwardiya, yun yung sinasabi niya. Kaya naman talaga nag-aalangan yung gwardiya dyan. At yan, dagdag niya pa ng gwardiya nga ni Prince Benjamin, yung isang kasama niya na gwardiya rin, nakatanggap din yun ng mark ng neto ng Nenbeast na sabihin nagkaroon din siya ng feather. Pero after lang 10 minutes, nawala rin yung mark na yun, yung feather. Ano ibig sabihin nun? Yung mga walang loyalty dyan kay Hulkenberg is nawawala yung feather sa kanila. So, ganun lang pala siya kasimple. Pero, ang delikado dyan is ito. Yung mga nakatanggap ng mga feather na yan is hindi nila alam yung nangyari. Hindi nila alam na nakatanggap sila ng feather na yun. Ibig sabihin, ito, dinelete niya yung memory nung nakatanggap na yon. So nagagawa niya yon ng Nenbeast na to yun, yung ganong ability kasi nga ano rin siya, manipulator. So tuloy tayo. At yan, sa ito, naangamba siya. Bakit? Kaya sabi niya, ako pag inatake ko to, hindi ko nga alam kung anong pwedeng gawin sa akin ito. At saka isa pa, pwede niyang itap yung utak niya, yung memories niya. Pwede niyang palitan. Ang gagawin ng Nenbeast na yon, papalitan tong memory niya. Tapos ang ipapalit doon, kailangan niyang patayin si Prince Benjamin. So babalik na rin nung Nenbeast na yun, yung utak nito, nung gwardiya na to. Yun yung una, yung isa niya na naiisip na pwedeng gawin sa kanya, nung Nenbeast na yan. At pangalawa namang inaalala niya, is di niya na rin alam kung pwede niya mapagkatiwalaan yung memory niya. Kasi pwede nga na namamanipula na siya niyan nung Nenbeast na yan, di niya na alam kung tama ba na siya yung nag-iisip talaga nun, o in-input lang yun ng Nenbeast yung mga naiisip niya. So yan ngayon, yung sitwasyon ng gwardiya na to. Nahihirapan siya. Oo nga no, ang hirap kalaban ng ganyan. Yung nakapagmanipula ng utak. Kahit siguro ako kapag ganyan yung kalaban ko, baka hindi ko rin atakihin yung basta-basta Kasi baka palitan yung utak ko, sabihin nung ilagay sa utak ko na atakihin mo yung boss mo. Baka ganyan ang mangyari, di nagkagulo-gulo na. And then yan, so kaya naman, sabi nito, di pa natin pwedeng atakihin yan si Hulkenberg ngayon. Masyado pang delikado. Kasi wala pa tayong nakakuha na impormasyon patungkol dyan sa Nenbeast niya. Wala pang concrete na information doon sa ability na yun. Ngayon ganito, kung pwede, kailangan ko pa ng isang tao o dalawa para mapatunayan o makita namin kung ano ba yung kapangyarihan ng Nenbeast na yan. And then yan, so tanong ngayon dyan si Prince Benjamin, sabi niya, teka lang, yung aura ba na pinanggagalingan ng mga yan ay galing dyan mismo kay Hulkenberg, sa kanya nagmumula, sa kanya nag-uumpisa kumbaga kasi origin And then yan, sabi naman itong lalaki na to, yes sir, kay Hulkenberg galing. Oo, siya yung pinaka-origin yan ng mga aura ng mga yan. So kapag wala dyan si Hulkenberg sa grupo na yan, ibig sabihin, mahina lang din yung mga aura ng mga grupo niya na yan. And then yan, so tuloy tayo. At yan, so tanong siya ngayon ito ni Prince Benjamin, sabi niya, sige ganito, kaya mo ba siyang patayin? At then sabi nga, di sir, negative, so di niya nga kaya. Tapos kailangan niya pa ng isa o dalawang tao para malaman nila yung kapangyarihan niyan ni Hulkenberg o nung Nenbeast niya. Ang mangyayari niyan, yung mga dalawang kasama niya na yun, para magiging decoy yun. Pwede ganito yan, yung sinasabi niya na dapat may kasama siyang dalawa, pwede na naatakihin si Hulkenberg para makita nila kung ano yung gagawin ng Nenbeast na yun. At the same time, makita nila yung kapangyarihan, yung ability, at sa lahat ng kayang gawin ng Nenbeast na yan. So, ganun lang siya kasi nga mahirap naman kung siya lang mag-isa atake, pag namatay siya, wala na. Walang magre-relay kung ano man nangyari dito sa kanya. Tapos, ang malala pa nun, walang informasyon na makukuha. So, ganun lang naman siya. And then yan, so sabi nga nitong lalaki nito, sir, i-explain ko po sa inyo later yung mga nakita ko dito. So, yan. So, tapos na ngayon yung usap niyang dalawa. So, ito na ngayon, si Balsalmico saka si Benjamin. So, tinginan silang dalawa ngayon. At ito, napapangiti yan si Prince Benjamin. Bakit? Sabi niya, may assassin dyan sa 1014. Tapos, meron namang United Force dyan kay 009. Ayun to, yung mga quarter binabanggit niya. At ito, sabi niya nung huli, at meron isang basura, may isang trash dyan sa 004 naman. Tinutukoy niya dyan si Chernich. So, hindi talaga nawawala sa isip niya. Yung kapatid niya na yun, gusto niya talaga patayin And yan, sabi niya, so many to choose from. So, natutuwa siya, nangingiti siya dyan. Kasi feeling ko, na-excite siya. Dami niya pwedeng asikasuhin, dami niya pwedeng kalabanin. So, ganyan yung nangyayari dyan kay Prince Benjamin. And yan, sasagot naman niya. Itong si Balsalmico, sabi niya, nakasimula pa lang ng journey natin. Oo, 2 araw pa lang Tapos kung ano nangyayari. And then sabi niya, sigurado yan, meron niyang magiging katulad ni Camila. Yung sila na yung kusang maghuhukay ng libigan nila. Di ba nga kasi yan si Camila, siya yung kusang pumunta dito kala Prince Benjamin Di nag-iisip kung baga ganun. Yan yung sinasabi niya ni Balsalmico. And dito makikita niyo talaga na kumpletong-kumpleto talaga yung mga panlaban niya ni Benjamin. Yung may mga baril, tas dito may mga armalite bato. Basta mga ganyan, kumpleto siya sa gamit, panggera. At ito, sabi ni Benjamin, di ko talaga style yung maghintay Pero sa tingin ko, yun yung magandang gawin ngayon. Yun yung pinaka-wise na gawin ngayon sa sitwasyon ngayon. And then after nyan, isa ito na. So, after ng prayer ngayon, is aalis kayo niyan si Hulkenberg. Tapos, pigil-pigil ngayon siya ng mga gwardiya niya. Sabi, sir, saan kayo pupunta? At ayan, sabi naman ni Hulkenberg,
pupunta ako dito kay daddy ko, sabi niya ganyan, o sa hari, ibig sabihin kay Uyguro, at kakausapin niya daw yun patungkol dito sa mga nangyayaring pagpapatayan na yan sa Blackwell na yan, saka dyan mismo sa succession war na yan, kasi di ba ayaw niya yan. And sagot nga na itong gwardiya niya, "Sir, kapag ginawa mo yan, madidisqualified ka dito sa succession war." At sagot naman yan, itong si Halkenberg, sabi niya, "O di gawin niya, wala akong pakialam kahit na disqualified niya ako. Yun nga yung gusto kong mangyari." At yun nga naman talaga. Gusto nito ni Halkenberg, di ba? Wala akong pakialam yan sa succession war kasi ayaw niya nga ng patayan na yan. And din yan, banat ngayon yung gwardiya niya. Pero sir, kasi di ba kahit na ano mangyari, is hindi matitigil itong succession war na to. Walang makakapigil dito alam niyo naman yan. At saka isa pa, kapag nagpumilit ka pa, baka ikulong ka nila. So talagang pigil na pigil siya ng mga gwardiya niya kasi talaga nag-aadala sa kanya mga kasamahan niya. And din yan ngayon, tingin niyan si Halkenberg at talaga naman nagulat itong gwardiya niya. Bakit? Kasi yan, iyak ngayon yan si Halkenberg. So yung puso nito malambot. At sabi niya nga dyan, kapag meron na namang nabiktima at wala akong ginagawa dito, ibig sabihin lang yan is para ko na rin silang pinabayaan na mamatay. And ayan, talaga nag-aalala yan si Halkenberg sa mga kapatid niya, sa iba pang prinsipe. So makikita natin yung puso nito talaga is hindi para dun sa succession war na yan. At ginawa na lang yan, nakipag-participate lang siya dyan para i-respect si Uyguro. Kaso nga lang, di niya na-anticipate na hindi na pwedeng umatras once na nag-start na itong succession war na to. Pero kasi di ba, ma-segue ko lang, bago gawin yung seed ceremony na yun, sinabi sa kanila na kapag once na merong isa na hindi sumali doon o nakipag-participate sa seed earn ceremony na yun, is hindi matutuloy yung succession war. Wala lang, kung ako sa kanya, sana tinake niya lang yung risk na yun kung ayaw niya talaga ng ganyan mangyayari. Pero anyway, di nga naman kasi niya inaasahan siguro. Wala namang nag-iisip sa kanila na ganito kalala yung mangyayari. Especially siguro ito si Halkenberg kasi ganito yung reaction niya Then yun lang, so sana naintindihan ako sa part lang na yun. Segue lang naman. Let's tuloy tayo. And then yan, so ito, sabi ni Halkenberg, di ko na talaga matitiis itong mga nangyayari nito. At yan, so may mga kasama siya. And then ito si gwardiya ni Prince Benjamin, report na siya kung anong gagawin niya ni Halkenberg. And then yan, sasabi niya nga, sir, aalis siya, pupunta siya dyan sa hari kay Uyguro, mag-a-appeal siya. At may mga kasama siyang gwardiya, ganyan. And ito naman, sabi ni Halkenberg, sige, kayong iba dito, mag-stay kayo at magbantay lang kayo, ganyan. So yan ngayon yung nangyayari dito sa area na to. So kanya-kanyang move na yung mga prinsipe. Merong iba na nagpo-form ng alliance, tapos ito naman si Halkenberg, tinatry niya na pigilan mismo itong succession war nang siya lang mag-isa. And then yan, so tuloy tayo. After nyan, isyan guys, so wala na pala. So hanggang dyan lang muna guys. So aayusin ko muna yung susunod nito at maraming salamat sa paghihintay. Sana is naintindihan nyo at natuwa naman kayo dito sa mga nangyayari dito sa mga prinsipe natin sa Blackwell. Maraming salamat. 世界で君と僕が出会えなかったなら夢を信じることをきっと僕は知らないままでいたんだ Thank you best of my friend